Hi guys! Okay. Mag-share lang kami ng konting reviews or konting inputs dun sa mga na-experience namin nung first week namin dito sa Canada from flight to errands namin. So, ang flight namin is nung March 10 and then via Korean Air. Yung flight namin nun is gabi yung pinili namin kasi meron kaming little one para at least yung oras ng sleep niya tulog siya during the flight. However, medyo ang naging struggle lang namin nun is yung going to Canada na, no? Yung from Korea. Kasi morning na yun eh. Gising na siya. Tapos, sobrang haba na nung flight. Doon na kami... 2 hours lang yata yung tulog niya. Doon na kami medyo nagkaroon ng struggle. But, before namin i-share yung experience namin doon, walkthrough namin kayo dun sa nangyari dun sa airport from Philippines muna tayo. So, after namin mag-check-in, siguro doon sa immigration, wala naman masyadong hiningi or tinanong. Parang kinuha lang yung passport, yung letter of acceptance since student ako. And then, kay Gab, ganun din. Yung student, yung passport niya. And then, yung approval ng visa niya. So, parehas lang. Ganun din yung hiningi sa akin eh. Tapos... Wala masyadong tanong nun sa immigration. Parang tinanong lang ako kung first time ko bang mag-travel. Tapos wala na, pinirma na. Kasi, umiyak din kasi si Zip nun eh. Sakto, umiyak siya nun. Tapos parang ang sabi lang niya, kailan yung school mo? Yun lang yung tinanong sa akin. Nagsabay nga kami, isang immigration consultant lang yung nag-handle sa aming dalawa. Which is, parang sinuwerte na rin kami siguro. Tapos, after nun wala na. So, pagkatapos namin sa immigration, may isang priority na space para sa mga may wheelchair tsaka may mga strollers. So, pinagstay na kami doon. Tapos, inantay na lang namin yung boarding namin ng 10:40 yata. Kasi yung flight namin is 11:20 p.m. And then, so, mabilis lang naman yun. 4 hours lang going to Korea. And then, after nun, yun na yung 6 hours na layover namin. So, medyo wala kaming ginawa nun. As in, nag-roam around lang kami doon. Tapos, yung sa Korean Air, while going to Canada, medyo nasulit namin yung yung perks nung sa flight. Kasi sobrang generous nung sa Korean Air. As in, talagang kahit humingi ka ng food, bibigyan ka nila. Kasi humingi ako noodles, binigyan talaga nila ako kasi kikrave. Tapos, maya sila nagsiserve ng food. And yung food naman is sobrang masarap din. Masarap din siya. Tapos, doon na nag-start nung medyo nagtatantrums na si Zik. Kasi gusto niyang maglakad-lakad eh. Tapos ayaw niya ng Naka-stay put lang. Ang siguro naging hassle lang sa amin nun is nakapag-download kami ng mga videos niya, yung sa YouTube. Kaso, hindi namin ma-play kasi kailangan naka-premium yung account mo. Which is hindi ko naman din alam. Yun lang. Yan. And then, so, nung nag-arrive na kami sa Canada, yung sa immigration doon, medyo nakakakaba kasi medyo strict. Sobrang strict ng itsura ng mga... Sa Korean? Hindi, yung sa Canada na. Yung immigration. Sa immigration sa Canada. Kasi sa Canada kasi kailangan, paglapag nyo doon, malayo yung lalakaran namin eh, papunta doon sa immigration nila. Bale, kailangan mong i-declare mo yung mga items na dala mo. May kiosk sila doon eh. Tapos, pagkatapos nun, wala namang pila. Yung entrance is, tatanungin ka ng staff doon kung meron ka bang parang mga food or cannabis sa bagahe mo. Siyempre sabihin, declare mo na lang kung ano talaga yung dala mo. After nun, papapilahin ka na dun sa mga immigration consultant nila. Yun yung nakakatakot. Immigration consultant. Immigration officer nila. Kasi yung mga talagang... Doon talaga strict talaga sila. Strict Meron sila.
kaming na-encounter doon. Chinese siguro yun. Basta ganun, foreigner siya. Foreigner. Tatanong siya nung immigration officer kung bakit ka nandito tapos hindi ka marunong mag-English. Mga ganun. Saka, ano pa ba yun? Meron din, basta sobrang strict nila, kaya dapat i-declare mo lang yung mga dapat mong i-declare, maging honest ka lang sa kanila, magiging smooth naman yung process mo pagdating sa IO nila. Tapos, as in, ang tip lang dun is, kung ano lang yung tinanong, yun lang yung sasagutin mo. As in, kung tinanong na, saan school mo, sagutin mo lang siya na, saan school mo? Kung kailan start. Ganun lang. Super basic naman yung questions nila. Wala namang masyadong mahirap kaming na-encounter na questions. Siguro medyo nakaka-interrogate lang yung aura nila talaga. Kasi sobrang strict nung aura nila. Pero yun, nakakatakot. But, yun nga. Siguro, depende rin sa IO. Kasi yung sa amin, medyo nag-joke pa siya. Nakakatawa kasi yung IO namin. Pinagsabay na rin ulit kasi kami. Parang kasi si Paulan talaga yung mas mabusisi yung questions sa kanya. Sa akin, wala. Hiningi lang yung work permit ko. Tapos, ayun na. Hindi, binigay lang yung work permit. Binigay lang pala yung work permit ko. Tapos, tinanong ako kung mag-apply ba agad ako ng work, kung ano yung work na gusto ko. Sinabihan pa ako na, yung joke niya na parang dapat, too bad. Wag daw bawal daw ako sa mga strippers. Bawal kang mag-stripper. Bawal ako mag-stripper. Sabi ko, sino mag-stripper? Baka walang manood. So yun yung pinaka-end namin. Nagpatawa yung IO namin. Tapos yun, binigay na yung mga permits namin. Tapos, labas na kami ng Canada. Ng airport. Tapos yun, sinundo na kami ng friends namin. And then, after nun, so nung second day namin, nung kinabukasan, nag-start na kami kagad sa process. Kasi bago ka makukuha ng bank account dito, kailangan mo muna ng SIN. Yun, yung after nung sa airport na, sinundo na kami nun. Sobrang lamig, nabigla kami sa lamig kasi nung paglabas namin ng gate, kasi sa airport may heater naka-ano pa kami, naka-heat-tech kami sa loob, long sleeves pa kami, ready kami. Tapos naka-coat na ako, leather jacket yung gamit ko nun. Tapos syempre mainit sa airport, ganun yung suot ko, pinagpawisan na ako Yung pagkalabas namin ng airport mismo, sumampal sa amin -8 degrees Nag-i-snow nung pagdating namin. Sabi, akala namin wala nang snow pero tama yung flurries lang naman yung term nila. Mahina yung snow pero ang malakas yung hangin. Kaya pag sumampal sa balat mo, ramdam mo yung lamig tapos pawis pa ako nun. Kaya nung yung first day namin, yung paglalapag namin nun, after nun, nagkaubo din ako Ubo pati sipon. Nabigla sa weather. So, ayun na, nung first day namin, dapat magpapahinga muna kami. Kaso, nung pagdating namin dito sa rental namin, wala bare unit lang talaga siya. So, kailangan namin lumabas. Nag-Walmart pa kami, di ba? Dollarama din. Hindi, di ba? After ng 20 plus hours na. Dollarama. May lakas pang Tapos nag-Walmart. Nag-Dollarama kami, kumain pa kami. Tapos nag-Walmart pa kami. Ayun. Doon din ba tayo kumuha phone line? Doon na din, no? Oo, kumuha na rin pala kami ng phone line nun. Sa ano kami sa Virgin. Sa Virgin kami nag-apply. So, meron kasing mga phone lines ata na kailangan ng SIN. Pero dun sa Virgin, not sure. Dun sa kanila pwede wala pang SIN, kaya kami nakakuha. Tapos, always tell them na student ka. Kasi may mga student promo para may promo sila for students para mas mura yung line. Tapos doon sa weather, kaya kami naka heat tech, naka long sleeves, saka naka jacket. May app na chinek na din kami. Siguro baka pwede mong lagay sa screen yung the Weather Network. So yun, try na namin ilagay dito sa screen yung itsura ng app. So doon namin chinek bago kami umalis yung flight pa Canada, para at least naka-ready yung damit na susuotin namin. So, doon, medyo accurate yung weather doon. Kaya, magiging ready din kayo. And then, after nun, yung dito na. Yun, yung dito na yung
SIN. nasa previous video ko, kumuha na kami ng SIN namin kasi yun yung pinakauna yung gagawin dito. Pinaka-importante siya para maka-open kayo ng bank account. Kaya nung second day, nagpunta na kami ng CIBC. Para yung sa GIC para ma-activate yung GIC niya. Tapos sa TD Bank. Kaya dalawang bank yun namin kasi nag-try kami mag-apply na ng credit card. Depende kung saan ma-approve. Pero doon na-approve ako sa CIBC, sa TD kasi parang yung sinabi sa akin noon, kailangan bawal mag-apply ng credit card yung mga pa lang, kakalapag pa lang, pati yung SIN mo nag-start sa 9, which is parang hindi siya non-resident ba tawag doon? O yun, parang ganun. Mga temporary lang, bawal daw mag-credit card muna sa kanila. Sa bank nila. Sa bank. Wala yun yung sabi sa akin nung nakausap ko. Yun, kaya hindi nila ako inalaw mag-apply for credit card. Nag-apply lang ako for checking account lang yung inopen nila sa akin. So, dito pala sa Canada, usually, savings and checking yung pinapa-open talaga. So, for savings, talagang technically na savings account lang yung purpose niya. And then, lahat ng checking account, dun gagamitin yung lahat ng transactions mo. Like, expenses, payment, sa lahat. And then, so, kapag nag-transact ka from savings account mo going to other bank siguro or other accounts, may charges yun. But, if yung from savings mo, minove mo to checking account mo, tas from your checking account, going to other banks or other account within the same bank, walang charges yun. So, yun yung mga isang in-explain nila sa amin kung bakit pinapag-open din nila ng checking account yung mga tao dito, residents, parang ganyan. So, like, madami pa siya actually. Like, sa checking account, may charges din yung checks, ano tawag din? Yung checks mismo. Kasi diba, pag nag-rent ka, minsan, post-dated checks yung binibigay. So, doon, may charge yun. Dito kasi, sa Philippines kasi, pag may checking account ka, booklet na yung binibigay nila. So, dito, may charge yung mga checking mismo. So, may libre naman binigay, diba? May libre na 4. Pero, moving forward, may charges na yon. Tapos, every transaction ata, parang may charge din. Kaya parang tinanong ako nung nag-assist sa akin if yung payment daw ba sa apartment is via post-dated check. Kasi it will cost us more if post-dated check yung ibibigay as payment sa landlord. So, may mga charges kasi sila dun. So, yun yung mga na-experience namin dun sa bank, sa TD, and sa CIBC, okay naman, very smooth lang. Mabilis lang yung sa CIBC talaga. Yung sa akin nga, na-approve ako for credit card, tinanong lang ako kung magkano yung salary. And then, I think, ano ba yung next natin na ginawa nun? Yun lang naman yung ginawa natin eh. Usually, yun lang naman talaga yung tatlong importante, yung sa SIN, tapos yung mga bank accounts. Saka phone lines. Saka yung phone lines. Kasi required yung phone lines sa SIN, kinuha din yun eh. Saka sa bank account special. Kailangan yung phone number nyo doon. Oo, kaya yung phone lines yung una natin kinuha nung paglapag pa lang namin. Kasi kailangan ng Canada. Gusto ko agad namin matapos yung mga government kasi 1 week lang yung binigay din sa'yo eh. Yung sa work ko kasi 1 week lang yung binigay sa akin from start date ko. Yung start date ko is March 18. Kaya sinimulan agad namin yung pagkalapag pa lang namin. Mabilis lang naman. Sobrang bilis lang talaga. Actually. Yung pinakamatagal lang talaga doon is yung pagpila sa SIN. Kasi kailangan mong pumunta ng maaga talaga doon eh. Sobrang daming tao. Pero after naman nun, mabilis na lang. Parang, yun nga sabi ko nga sa previous video namin, wala pang 10 minutes tapos na kami. Yeah. Sobrang bilis lang talaga. And yung banks dito, hindi ka pwede mag-walk-in basta-basta. Everything is via appointment. So, kailangan mo mag-book ng appointment in advance. Tapos, may specific
area na pipili ka, at saka specific time na pipili ka din. So, hindi ka pwedeng magbasta-basta lang pumunta. And, medyo very strict sila sa time. Kasi, di ba, nung sa TD, parang, ang aga natin dumating. Pero, sabi, later pa talaga. 3 p.m. talaga. Parang dumating kami dun 1 hour advance. Kasi wala kaming car, nag-Uber lang kami. Naglakad lang at, ay hindi, ano ba tayo nun? Naglakad? TD is from CIB, yung CIBC tayo. Kasi nilakad namin. Pero from CIBC to TD, nag-Uber na kami nun. Kasi wala kaming car. wala pa kaming car. Ayun. Oo. Kasi parang, wala pa rin kaming Presto card nun. Kaya wala kaming ibang choice kundi mag-Uber that time. Tapos may kasama pa kami bulilit. Affordable naman yung Uber. Tingin ko parang $6 lang yung binayaran namin nun. Wag lang sigurong lalagpas ng mga 20 plus kasi masakit na yun. Medyo malayo naman na yun. And guys, nga pala, since may mga bagets kayo dito, kunyari may sasama din kayong bagets, required talaga yung car seat. So, minsan, nag-Uber kami or nagli-lift kami na naka-car seat. Dinadala namin yung car seat ni Bagets. Pati yung stroller niya. Di ba? Malupit yung dala ko eh. Car seat pati Uber. Ay, car seat pati stroller. Kasi required talaga siya. Hindi. Pero, may natanong kasi ako, parang pwede kang mag-request sa Uber ng car seat. Kaso, may additional cost na $10. So, kung magre-request kami ng car seat, ni Zeke, pero parang papunta feeling ko pabalik, kasi, mahal din. Hindi pa namin natatry yung ganun eh. Matatagalan ba kaming makahanap ng Uber kapag kasi kukuha pa sila seat? Kukuha pa daw sila ng car seat bago ka puntahan. Yun lang. Kaya ang ginawa namin, bumili na kami ng car seat dito. Bago pa tayo dumating. Pero, kung nasa sa inyo naman, yung stroller kasi namin ngayon, galing pa sa Pilipinas eh, kasi pwede siyang gawin hand carry. Since na-fold naman siya. Yun nga lang, wala siyang kasamang car seat. So, ang ginawa namin, nagpa-advance na kami ng delivery dito sa friend ni Pau. Doon pinadala yung car seat. Luckily, yung car seat na yun, pwede namin ipatong dun sa stroller namin. Nagkakasya siya, parang hindi siya, parang attachment siya ng stroller namin. Hindi mo nga siya parang, ako lang parang hindi ko siya mahalatang car seat na kinabit lang sa stroller eh. Pero yun, ang problema lang, ang dami kong dala. Tsaka mabigat pag tinutulak. Medyo mabigat nga lang pag tinutulak, pero ayun, nagagawan. Kasi, tiis na lang. Oo. Kasi di ba parang nag-figure out tayo, paano kayang paano dadalhin parehas? Tapos nung lumabas ka, pagbalik namin, naayos mo na. Hindi to. Yun lang. Kasi hindi ko talaga alam. Sabi ko, paano ko bubuhatin yung car seat, pati yung stroller pag lalabas kami. Naisip ko try kong ipatong. Bale yung seatbelt strap niya, inikot ko dun sa stroller. Ayun. So, I think, yun lang naman yung mga first na ginawa natin. Kasi yung next videos na i-upload namin is yung mga parang grocery videos na kaya, namin. Comment kayo kung ano yung gusto nyong itanong. Challenges ko kasama yung mga yung chikiting kapag sa flight. Ayun. Bali, recap lang yung ginawa namin nung first day, pagkalapag pa lang namin. Inuna namin yung phone line. Yung phone lines inuna namin. Tapos basic needs kasi bare unit kami. Kung wala kayong kilala dito, tapos yung unit nyo is wala talagang kalaman-laman. Luckily dito yung unit namin may bed na kasama, queen size siya. Pinrovide ng landlord namin. Nga lang, wala talagang microwave, yun. Ref, meron naman. Tapos yung oven, pangluto, meron din. Yeah, shout out sa mga friends namin na tumulong sa amin. Sobrang nakaka-surprise din yun. Kasi, yun yung struggle kapag wala ka talagang kakilala dito. Kung unang-una, paano ka pupunta dun sa ano mo. From airport to dun sa apartment or kung saan man nakuha yung rental. Kasi hindi ko din na-check kung magkano yung Uber papuntang airport. Ay, from airport dun sa pupuntahan nyo. Siguro, sabi sa akin ng friend ko, mahal. Hindi ko ng 100 or 50 mahal plus. Siguro nasa 20 to 50 siguro pwedeng abutin ng ganun. Mahal. Pero yun nga lang, paano ka magko-connect sa internet gamit yung
yung sa airport. Mm-mm. Yun, hindi ko sure. Ayun. So, medyo, ano yun, helpful sa atin. Oh, na may helpful sumundo din sa kung atin. may sumundo. Yun. Pero madami naman sa mga Facebook groups yung nag-offer ng ano eh, Sundo. ng Hatid sundo, babayaran nyo na lang sila. Tapos ano ba? Yung first is yung sa phone number, yung sa second naman is ayusin nyo na agad yung SIN nyo. Tapos yung sa third is yung mga bank accounts nyo. Tapos after nun, yung OHIP, kahit to follow na lang eh, kasi kailangan mo ng COE dun. Oo. COE. Tapos medyo strict daw sila sa COE based dun sa nakausap ko na friend ko. Parang meron talagang dun sa COE from the company, like sobrang daming details na kailangan nandun. Like kailangan dapat nandun yung permanent, full-time siya, tapos yung name ng company that nandun, tapos yung name niya, tapos yung dapat inside Canada talaga siya. So, madaming requirements. So, kailangan yung i-check yung buong COE para at least pagdating dun sa Service Ontario. Kasi dun na siya eh. Dun na siya i-request. Ano pa ba? Siguro pwede mo nang ihuli yung OHIP eh. Kahit yung sa pang-apat na lang is yung Presto card eh. Kasi kung wala ka talagang sasakyan, means of transportation mo lang talaga. Is bus or either maglalakad ka kung malapit sa inyo yung mga pupuntahan nyo. Kasi ang naka-line up sa amin is yung OHIP, and then yung next is, sabi is either Ontario ID or yung G1, which is driver's license. Oh, yung sa driver's license. So, bawal kang parehas na merong Ontario ID tsaka G1 na license card. So, either, kunyari, nakakuha ka na ng Ontario ID mo, and then plan mo kumuha ng G1 kasi kuha kayo ng car eventually. Kapag ka napass mo na yung G1 license mo, kailangan mo i-surrender yung Ontario ID mo daw sa driving company na pag-aaralan mo. Parang ganun. Pero, isa lang dapat yung pwede. Paaralin pa namin yung sa driver's license kasi hindi pa naman kami kukuha ng car anytime soon eh. Ayan. Oh, para at least pang ID lang. Pang ID lang talaga. Pang ID muna. Pang ID purposes muna. Kasi parang may mga na-discover din kami na kayang lakarin na grocery from dito sa pinagstayan namin. Okay na din siguro maglakad kasi exercise. Na din eh. O kasi din eh, pa-summer na. So, yung weather, na. hopefully maging okay na kasi parang dapat spring na pero nag-snow pa din. So, ayun. So, kaya naman siya lakarin kasi na-try na namin lakarin. So, yun lang. So, yun guys, nagising na si Baguette. So, ako na yung mag-outro. So, hopefully meron kayong natutunan and meron kayong nakuhang tips dun sa mga na-share namin from getting phone line, SIN, bank accounts, and then yung flight. Best is may recommend talaga namin is Korean Air. Sobrang sulit yung babayaran nyo sa kanila. So, comment down below guys kung meron kayong mga questions or request na videos. And please support us. And yun lang. So, thank you for watching. See you on our next vlog.